Ayan, so time check. It's already 3:08 in the afternoon. So let's start the program. Go ahead, Haris. Haris? Andiyan pa si Haris? Di ka namin naririnig, Haris? Kera na si Popoy, oh. Ayan na. Ayan. Haris? Naririnig ba tayo ni Haris? Kuya Haris, Naglalag ata siya. sino si Francis Kyle? Ayun, si Francis Kyle Agapon pala to, si Ayan. Kyle. Okay, let's start na tayo, Haris. Dahil Sige, start. ano po kayo sa akin, DM po kayo. Hindi lang Lag nagpapapapimet ka? po eh. Oo. Lag ka, Haris. Medyo po. Chat ka po sa akin, sir. Naglalag ka? Medyo. Chat po ako, sir. Okay. So, ayan, dahil lag ang ating ano natin ngayon, ako na muna. Okay, so good afternoon, Avancenians. Welcome to our Google 101, a collaboration project of STEP Club and SSG, training of Avancenian learners in G Suite's applications for new normal education. So before anything else, may I lend the ears of everyone and attention to have a simple prayer by our hardworking technical for this afternoon from SSG, Francis Kyle Agabon. Take it away. Okay, let's bow our heads and feel the presence of the God. Dear Almighty God, we glorify your name in this afternoon. We thank you for these blessings of life. With this, may we humbly ask you to shower our speakers today of your greatest inspiration so that they may share the most of their knowledge, heart and soul to their respective topics. May we also observe the invaluable knowledge and put it into a practice on this coming school year 2020-2021. Your infinite blessings will mean the success of this seminar. We ask you this in your name. Amen. Ayan, and to give us a motivation words of this afternoon again, let us all welcome, syempre, ang hindi napapagod and very supportive principal. Okay, Mr. Danilo B. Estabilo. Ayan, a round of applause, please. Maraming salamat po. Anong section na po ito, Ma'am Nelia? Ma'am Bronze. 4 and 5 po, sir. Ayun, 4 and Section 4 5. and 5. Ang section 4 and 5 ay nandyan yung mga techie. Yan. Dito po dito po na ilagay na ni Ma'am Bronze yung mga napakagagaling pagdating sa cellphone, paggamit ng internet, at paggamit ng, nandito yung mga magagaling sa ML. Kagaya ni Neil. Ayun si Kuya Neil, oh. Atanis. Nag-ML ka na? Nag-ML ka? Hindi pa? Yon. So andito ni si Joros de la Rapa. Naku, magaling din to ang galing nito mabilis ito magsagot-sagot sa mga PM. Yan. So this time, ito po ay isang napakagandang activity na pinangungunahan ng ating mga kuya at ate, ng mga officers ng STEP Club at saka ng SSG. Yan. Si Sir Molo, ang advisor ng SSG, at of course si pinaka-pogi, si Sir Erjan, ang sa STEP Club. Ito ay kanilang tulong sa paaralan natin para kayong mga estudyante, lalong-lalo na ang mga grade 7, ay maturuan dito sa tinatawag na Google Classroom 101 and G Suite Navigation. Kasi ito po yung new normal na sinasabi.
Hindi po ito kagaya ng papasok tayo sa klase na tinatawag na face-to-face. So dapat lang po na matuto kayo rito, kaya ang pinag-isipan na mabuti principal at ng mga department heads kasama ang mga teachers, pinag-isipan at pinagplanuhan na ang magtuturo sa inyo ay ang kapwa nyo, estudyante, na napakagagaling na pagdating sa technology. Yan. Para po, kung sakali meron po kayong hindi gaanong maintindihan dyan sa tinuturo nila, hindi kayo mag-chat dyan sa chat box natin na, ay, saglit lang po, pwede po pakiulit. Yan. O hindi ko po masyadong na-gets, pwede po ulitin. O ganun na, para hindi po kayo nag-aalangan. So kasi po, pagdating na po number 5, ito na ang magiging sitwasyon natin. Hindi kayo lalabas ng bahay dahil ang klase po natin ay sa pamamagitan ng Google Meet o kaya ng Zoom o kaya ng chat room. So yun po ang magiging paraan. Now, itinuturo po itong Google Meet para paano kayo mag-access, paano kayo magsasubmit ng inyong assignment, paano kayo magsasubmit ng inyong test, at paano naman po kayo magda-download ng inyong mga lesson. Kasi hindi po lahat ng oras o hindi lahat ng araw ay mayroon tayong Google Meet ng inyong teacher. Kasi mauubos po ang bigay sa inyo ni Yorme na load na 10 gigs, yung bandwidth na 10 gigs, po yun. So, ang ibang lesson, meron tayo gagawin nyo sa asynchronous learning. Ang ibang lesson, i-download ninyo para nakikita po ninyo, magagawa po ninyo yan kahit po kayo ay naka-offline. Now, yung synchronous learning naman, yan naman po yung sabay-sabay kayo imimit sa pamamagitan ng kagaya nito, mamimit kayo ng inyong guro or ng inyong teacher sa pamamagitan ng Google Meet o ng Zoom meeting o kaya ng chat room na sabay-sabay kayong tuturuan at doon yung time na makakapagtanong kayo sa teacher kung ano ang hindi nyo natutunan doon sa na-download ninyong aga bilis kayong matuto para yung mga kapatid po ninyo, mga kapatid po ninyong grade 1 o mga kapatid nyo sa elementary o kaya yung kapatid nyo senior high ay maturuan po ninyo. Pwede rin po ninyo turuan ang inyong nanay, kagaya ngayon ni John George Bilien. Katabi niya yung kanyang ate. Yan. O kagaya ni Neil Atanyes, katabi niya yung kanyang mama. Yan. Pwede nyo rin po silang turuan ang mama pa at papa nyo kung paano ang pag-access ng Google Classroom. Pagka po marami may matututunan kayo at naturuan nyo yung nanay at tatay nyo, natuto sila sa inyo, malamang sa hindi, dagdag baon yan. Okay, dahil sa tuwa ng nanay o tuwa ng papa nyo, ibibili kayo ng masarap na ulam. O, di ba? Ganon po yun. Okay, bibili kayo ng bagong damit. Para kinabukasan, pag nag-meet ulit kayo, hindi na kayo nakahubad kagaya ng iba na nakahubad, kagaya ni Kuya Bong o nakahubad. So, ganun po yun, ha? Kagaya ni Kyle, ni Kuya Kyle, meron siyang katabi ngayon. Pagka meron kayong kaklase na wala pang cellphone, yayain nyo sa bahay nyo para 3, 4 kayong nanonood, kagaya nila City Janelle Pauda. Ilan kayo, City? 4? 3. Yayain nyo na magtabi-tabi kayo dyan para nakikita nyo yung itinuturo ng inyong mga teachers at ng inyong mga kuya ate sa SSJ at sa STEP Club. Para mas mabilis kayo matuto kung nandiyan kayo magkakatabi. Di ba po? Ayan, parang tatlo katao sila City eh. Oh, yan. 3 sila katao nakikita ko sa screen. Yan. Neil, nagkatapo si mama mo, ano? So, ayun, ayan na. Ayun, mama mo maganda. Yan. O mas maganda po yun, nakatabi rin ninyo ang inyong nanay at tatay during the time na meron kayong lesson with your teacher. Para kung meron po kayong tanong, ay madali nyo matanong si mama o madali nyo matanong nyo rin si papa nyo. O kaya kung tatanungin din kayo ng inyong kapatid, meron kayong sagot. So ito ang kagandahan
netong tinatawag na new normal kasi lahat tayo didiretso na matututo dito sa paggamit ng technology ng tama. Hindi lang po doon sa pag-Facebook, hindi lang po sa pag-EML, kundi sa pag-aaral na matututunan nyo. So sa ngayon po, this afternoon you will be having the resource person kagaya ni Kuya Haris Angkuwa, andyan magtuturo siya sa inyo, magagaling po yan. Si Francis Kyle Agabon, yan, kuya niyo yan sa senior high. Dalawang kuya sa senior high. At saka sino pa Sir Erjan? Hello, sir. Si Cyril po. Si? Cyril. Si Kuya Cyril, si Kuya Popoy. O yun, silang tatlo ang magtuturo sa inyo. Itong mga batang to, ng mga kuya nyo na nasa senior high, ay napakagaling na po nila. Kasi pinag-training na po yan sila ni Sir Erjan doon sa unang linggo last week pa para magturo po sa inyo. So hindi lamang po ito ngayon, next week pa rin po, meron pa po tayong ganito, pero tatry na naman po natin yung inyong mga subject teachers. No, per advice, per class na po ang ating Google Meet sa next week. Para ihahanda po natin kayo at ihanda natin ang inyong sarili para matutuho kayo dito sa ating online learning na matututo po kayong gumamit ng virtual learning materials. Yan. Mama pala yan ni Kyle Agabon na kanyang katabi. Mother, hello po. O yun. Kasi, syempre proud siya, mama niya, magaling yung kanyang anak magturo na sa inyo. O di ba po? So, ganyan lang po yung kasimple. Nakikita ko kayo lahat dito sa screen ko. Ang gagwapo pala ng mga grade 7 at ang gaganda o kagaya ni Shadran Di Baraton. Ayan o. Kaka-enroll lang yan nung isang araw, nung isang linggo. Si Sita Asya Tahir, yan, ang ganda. At ito si Neil Atanis, kagwapong bata o. So yun po good luck everyone. Huwag mahihiyang magtanong, lagi po kayong lagi po magtanong pag hindi natutunan kasi sinisiguro po natin na dito sa ating bagong paraan ng pagtuturo, walang batang maiiwan at walang magpapaiwan. At wala rin po tayong iiwanan. Sabay-sabay po tayong matututo at sabay-sabay tayong uunlad ang buhay. Maraming salamat po. Babalik na po ako dun sa isa ko pang meeting. Katabi ko lang po dalawang screen ang ginagamit ko ngayon. Thank you very much. Sino yung si Jasmine Bolo? Ba't ba? Hindi naman si Jasmine Bolo yan eh. Kamukha yan yan ni Kiram. 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 Kiram po. Oo nga. Sige. Good Bago luck na po pala si Thank you very Jasmine. much, Sir Erjan. Ma'am Bronzy, maraming salamat. Thank you, Sir Danny. Salamat po. Ayan, thank you very much, Sir Dan. Ayan, oo nga, nagulat ako doon kay Jasmine Bolo, bago na yung muka. Ayan. So, thank you very much, Sir Dan. And before we go through formally to our topic in this afternoon, may I call on our first speaker. He is the top 1 class in junior high school year 2019-2020. He is a very smart, kind, and hardworking student. He is also the technical coordinator of STEP Club. Let us all welcome no other than our speaker and facilitator of this afternoon webinar, Mr. Haris Angkua. Take it away. Narinig ko pa ako. Naririnig ka namin, Haris, pero medyo lag. Nagdalag pa rin? Anong lag? Lapit ka ng onte sa phone mo. Wala kang earphone? Wala. Hindi naman ako gumagamit. Ayan, okay na yan. Ayan, okay na yan, ganyan. Poy, present mo na, Poy. So, magandang hapon po sa inyo lahat. Magpapakilala po ako ulit. Ako po si Haris Angkua, ang magiging speaker ninyo para po sa Google Meet application. So, yun po. Tabs, present na po yung Poy. Sir Jen, pwede ka po muna. Wait lang saglit.
Ayan, nakikita ni screen. Haris, go ahead. Okay na po. So, yung topic po natin ay about sa Google Meet application po. So, ito po itong webinar na po natin, tinatawag po natin na Google 101. So, yun po. Next slide po, sir. So, ito po sa Google Meet, meron po tayong tinatawag na Google Meet etiquette. So, pag sinabi po natin Google Meet etiquette, ito po yung mga bagay na dapat isaalang-alang kapag gagamit po tayo ng Google Meet. Una, laging i-mute ang mic kung walang sasabihin. So, bakit kailangan i-mute yung mic? So, yun. Mahalaga po kung bakit kailangan i-mute yung mic kapag may nagsasalita, lalo na po pag may klase. Kasi po, kung hindi po natin i-mute yung mic, may interrupt po kung sino po yung nagsasalita yung sa mismong klase nyo. So, halimbawa po yun, kapag nagtuturo na po si Sir Erjan, for example, then, may nagsalita o meron pong naka-unmute, dun po, meron pong naka-open yung mic sa kanyang klase. So, madali po siya, maguguluhan po siya sa kanyang pagtuturo. So, kailangan lang po nating i-mute yung mic kapag hindi naman po dapat kailangan gamitin. So, pangalawa, ilagay po sa chat box kung ano po yung mga concern. Yun, meron po tayong tinatawag na chat box dyan. Yung chat box po ay gagamitin po kapag meron po tayong mga katanungan o mga bagay na hindi naintindihan tungkol po doon sa nagsasalita. Pangalawa, yung chat box din po ay ginagamit para lamang po sa mga importanteng bagay. Hindi po pwedeng gamitin yung chat box para makipagharutan, makipagdaldalan o magsalita ng mga unnecessary things. Pangatlo, huwag mag-present kung may nagpe-present na guro. Sa Google Meet po kasi, mayroon pong mga parts. Mayroon po doon tinatawag na present screen. Sa present screen, kapag pinindot nyo po yung present screen, kung ano po yung nasa screen ninyo, yun po yung makikita ng lahat. Kahit po may nagpe-present na screen, kalimbawa, yung teacher nyo nagpe-present ng screen, pwede nyo pong maagaw yun. So, maging maingat po tayo kapag gumagamit ng Google Meet para hindi po natin mapindot yung present screen. Kasi kung mapipindot natin yung present screen, ayun po, dagdag interruption na naman po yun para doon sa nagsasalita o doon sa nagtuturo na guro. Pangapat, nanood lamang at makinig na maigi. So yun, isa ito sa pinakamahalaga kasi kapag sa Google Meet, hindi ka nakinig, parang klase rin yan eh. Hindi mo maunawaan kung ano po yung sinasabi ng guro. So yun po, panglima, sasagot lamang kung tinatanong. Kapag meron po kayong mga concern tungkol doon sa topic, hintayin niyo po meron po mag-approach niyo para magsalita. Wag po tayo padalis-dalis na magsalita kasi po dagdag interruption na naman po ulit yun para doon sa nagtuturo. Yun. Next slide po, sir. Okay, guys, naintindihan po ba yung ating Google Meet etiquette o yung mga bagay na dapat isaalang-alang kapag gagamit po tayo ng Google Meet? Comment down below. Opo. Please comment sa chat box, naintindihan po namin. Naintindihan po ba? Yan, so naintindihan po. So special shoutout po para kina, ang bilis naman ng chat box. Yan, special shoutout kina Jamaica Lamar, Francis Kyla Gabon. Yan, naintindihan daw po nila. So ano po ba ang Google Meet? Ang Google Meet ay isang video communication service na ginawa ng Google Company. Ang Google Company ay isa sa mga application, ang Google Meet ay isa sa mga application na ginagamit sa pagtuturo ng mga guro sa bawat estudyante ngayong new normal gamit ang G Suite email account. In short, ang Google Meet po ay yung magiging primary application po ng bawat isa para magkaroon po sila ng koneksyon doon sa teacher niya. Lalo na po kapag merong klase. Yun po. So yun nga po, primary application po para magkaroon po tayo ng connection doon sa ating guro at maunawaan po natin kung ano po yung tinuturo nila. Next slide po, sir. Ayan. Ngayon po, sa Google Meet, meron po tayong mga parts. Kapag binuksan po natin yung Google Meet po natin, may makikita po tayo dyan dalawang icon or dalawang
Ayan, dalawang icon po, yung new meeting at ang meeting code. Yung new meeting po guys, ito po yung, pag pinindot nyo po yung new meeting, dito po kayo pwedeng gumawa na sarili ninyong classroom, sarili ninyong room. Pag pinindot po natin yan, dyan po kayo bubuo po kayo ng sarili ninyong link, bubuo po kayo ng sarili ninyong meeting code. Yan. Yan. Samantala naman po, yung meeting code naman po, yun naman po, halimbawa, kapag mayroon pong binigay na code yung teacher ninyo, or may halimbawa si Sir Urgent po, Sir Urgent, favorite ko si Sir Urgent kaya gusto ko siya laging example ko. Yan. So yan, halimbawa po si Sir Urgent. Huwag ako, Haris. Ayun. Sa kapag may halimbawa po Sir Urgent po, nagbigay po ng meeting code. Ayun, yung meeting code po na yun, yung po yung gagamitin nyo para dito po. Nakikita nyo po ba yung box doon sa may gilid po ng black na box, yung meron po nakalagay na enter a meeting code. Doon po sa may bandang kanan. Yun. Diyan po ilalagay kung ano po yung meeting code na ibinigay po sa inyo ng teacher ninyo. So once po na nilagay niyo po yung meeting code dyan, makakapasok na po kayo doon sa klase ninyo. So yun. Naintindihan po ba yung first part? Pengi po ng 2 thumbs up para po sa mga nakakaintindi dyan. Ayun, mga naintindihan naman po ng lahat. So, kapag po medyo mabilis yung pagsasalita ko, medyo po hindi po maintindihan, pwede po kayo magsabi para maka-adjust po ako sa inyo. Ayan. Ito naman po, kapag nasa load na po kayo ng klase, meron iba't ibang icon po kayong makikita. Nakikita niyo po ba yung 3 icon po sa may upper right corner, yung see additional settings such as recording, changing the video resolution and layout, subtitle, and mute tab. Hindi na po natin siya gagamitin yan, kaya hindi na po natin i-discuss. Mag-focus po tayo sa 3 icon sa gitna, yung camera on and off, leave meeting, and microphone turn off and off. Yun. So, unahin po natin yung camera on and off. Yung camera on and off, yun po yung pangatlo dun sa 3. Dun sa yung parang camera po yung logo niya. Yan. Yan po, yan. Yan po. Ang tawag po dyan, camera on and off. So, yan po ay ginagamit kapag i-manage nyo po yung camera ninyo. Kung gusto nyo po nakikita kayo ng lahat, pwede nyo pong i-on. Kung gusto nyo naman pong magtago kasi nandiyan si Crush, kasi nahiya kayo, pwede naman pong i-off. Yan. Yung sa gitna naman po, yung parang baliktad na telephone, ang tawag naman po dyan, leave meeting. So kapag pinindot po natin yan, makakalis po kayo doon sa klase. At yun po yung huwag niyong gagawin kapag ongoing yung klase nyo. Para hindi po masabihan na nagka-cutting kayo. Ayaw nyo naman siguro ng ganun. Yun. So, gagamitin lang po yung leave meeting kapag tapos na po yung klase. Yung sunod naman po, yung unang-una, yung itsurang mic. Ang tawag naman po yan yung microphone turn on and off. So, yan naman po yung ginagamit kapag gusto niyo pong marinig kayo ng lahat. So, balikan po natin yung sinabi ko kanina dun sa Google Meet etiquette o yung mga bagay na dapat isaalang-alang. Gagamitin lang po natin yung microphone kapag kailangan ninyong gamitin. Alamin niyo po kung kailan niyo siya bubuksan o kailan niyo siya isasara para hindi po ma-interrupt kung sino po yung mga nagtuturo o nag-explain doon sa Google Meet niyo po. So yun po, laging tatandaan, lagi niyong tandaan na dapat aware kayo kung bukas po ba o nakasara yung microphone ninyo. So nagagets po ba? Pwede ko pa naman po bagalan kung di po medyo nagigets. Nagigets? Ayan. Yung iba po, mukhang pare-parehong pangalan lang po yung nakikita ko eh. Ayun, may mga nagla-like. So maraming nagigets naman po. Ayan. Sige, next slide po, sir. Next slide. Ayan. Sa Google Meet application po, meron din po dyan 3 icon. Sa mismong baba ng screen ninyo. Yung una po dyan, yung tinatawag natin na view meeting participants o yung 2 tao na magkatabi. So, dyan nyo po makikita kung ilan po yung present o nandoon po sa mismong klase.
So madali pong malalaman kung sino po yung umabsent, ay madali pong malalaman kung ilan po yung absent dun sa classroom. Halimbawa, ang klase ninyo ay 45, tapos nakita ninyo dun sa mismong view meeting participants na 34 lang. So it means merong 11 na absent. So madali pong ma-identify kung ilan po yung nandoon sa mismong classroom. Kaya, syempre, alam niyo na gagawin ninyo. Dapat lagi kayong present para makita ng teacher ninyo na nandoon kayo palagi. So yung pangalawa naman, yung chat box. Ayan, yung chat box po, yan po yung ginagamit ninyo po ngayon kapag nagtatanong po ako na naiintindihan po ba. So yung chat box po ay gagamitin lamang kapag meron po kayong concern o gusto pong itanong tungkol dun po sa nagsasalita. Marapat lamang po na yung chat box ay gamitin lamang po kapag kailangan. Kapag hindi naman po kailangan o wala naman pong sense yung sinagsasabi dun sa chat box, please po iwasan po natin yun para hindi po magulo yung klase. Yung pangatlo po, yung join code. Yun. Sa join code naman po, dito nyo po makikita kung ano po yung meeting code nung mismong classroom ninyo. For example po, itong Google Meet po na ginagawan po natin ngayon, try nyo po pindutin yung join code. Pindutin nyo lang po. So makikita nyo po dyan yung meeting code. And at the same time, makikita nyo rin po dyan yung share link. Yan. So yan po yung gagamitin natin kapag gusto po natin mag-share ng link sa ibang kaklase natin kung ayaw po natin bigyan sila ng meeting code. Yun. Mayroon po kasi dalawang paraan para makapasok po tayo sa Google Meet. Yung po yung via meeting code or via link. So yung link po, yun yung ginagawa. So may papasa lamang po yung link kapag share nyo po dyan sa my join code. Yun. Nagigets po ba? Dalawang thumbs up naman po, dalawang thumbs up. Yan. Nagigets? Yan. Thank you. Nagigets po. So next slide, sir. Libre po magtanong kung meron po kayong hindi naiintindihan. Hindi naman po ako nangangain. Meron po bang tanong? Wala na po. So sa ngayon, wala pa silang mga katanungan base dito sa chat box. Ayun. So mukhang naiintindihan naman, ang tatalino naman po ng grade 7 natin. Nadali nila catch up. Hindi tayo mahirap. Ma'am, I love grade 7 talaga, ma'am. I love Hindi nila grade makakatch 7. Napakahusay nila. Katulad din kanina ng section 1 to 3. Tahimik sila, no? Yes, ma'am. Promise. Kaysa nung una... Ang galing kasi sir nung nagpapaliwanag, kaya naiintindihan nila. Nakaka-proud naman po. Ayan. So, Wala na. ayan. Wala na. Maybe wala na silang katanungan. So, let's proceed, Haris, to our next speaker. Ayan. So kung wala na po ngayong katanungan, ready na po akong pakilala sa inyo yung susunod na speaker. Now, that's all my topic. And before we proceed to our next speaker, may I present him to all of you. He also a student who moved up with honors and currently enrolled in senior high school with the STEM strand. He is the champion of Technic Quiz competition, an outstanding student in TLE, and the president of STEP Club 2020 and 2021. Let's all welcome Mr. Cyril J. Tagle. Let's give him a warm welcome. Yan. Magpalakpakan po tayo kahit hindi nakikita. Yay! Ayan, yay! Thank you, Harris. And It's so welcome. so, ang aking tatalakayin ngayon ay Google 101, Team Training of Advanced Learners in Visual Application for User Manual, a collaboration program of STEP Lab 10. Yan. Medyo nawawala ka, Sai. Mahina po yung Wala. Mahina. Mahina yung mic. Hindi na, okay na. Okay na po. Okay na ba, sir? Mic test ka. Okay na yan. Modular na yan. Okay, sige. Ito na yung pinamalakas ko. So, Okay. my topic is Google Classroom. And Google Classroom is a free web service developed by Google for schools that aims to simplify creating, distributing, and grading assignments. The primary purpose of Google Classroom is to streamline the process of sharing files
between teachers and students. So, sabi nga dito, ang Google Classroom ay free web siya, libre siya sa lahat para sa mga paaralang mga malalayo, syempre. And yung aim talaga nito is papadali ng mga pagbigay ng mga teachers sa mga students ng mga assignments, projects, or outputs. Then, the primary purpose nito talaga is yung pag-sharing ng mga files ng teacher sa students. So, tuturo natin ngayon paano gamitin. So, installation of Google. Go to Google App Store and download the app Google Classroom. So, pag pumunta kayo sa Google Play Store, Hello, Cyril? Cyril? Yes. Medyo choppy ka ngayon. Choppy? Okay na, sir. Ayan, lapit mo lang sa'yo yung mic. Lapit ka na. So, installation of Google Classroom. Go to Google App Store and download the app Google Classroom. So, pag pumunta kayo sa Google App Store, makikita nyo kagad tong Google Classroom pag sinerge nyo yung Google Classroom. So, i-install nyo lang siya. Then, pagkatapos nyo nang i-install, next slide tayo. So, after you download the app, click the Google Classroom icon and sign in your G Suite to get started in your own Google Classroom. So, pagka-click na Google Classroom mo, ito yung unang lalabas, the first step, the number 1. Then, pag pinindot mo yung get started, choose your account. Pag, kunyari, isa lang yung cellphone na magkakapatid kayo, pero nag-aaral kayo sa Avancenia. Then, pwede kayo magpalitan ng cellphone sa Google Classroom. Papalitan nyo lang yung account. Ayan. Tapos, pag pinindot mo na yung add account, ilalagay mo na yung sarili mong account. Then, sign in your G Suite account. Yung G Suite nyo, makukuha nyo sa mga sarili nyong advisor. Then, ayan. Example, cyril.tagle@ras.manila.edu.ph. Then, next, and ita-type mo na yung password mo. Then, i-agree to the terms of service ng Google Play or the Google. Then, next. So, once you type in your G Suite account, so, ito kagad yung unang lalabas mo. Ito yung Google Classroom of interface. So, ayan. So, ngayon naman, paano maka-join ng different class ng binigay ng bawat teacher nyo. So, sa bottom right corner, may makikita kang plus sign. Pipindutin mo lang yon, then join a class since di ka na mag-create. So, mag-join a class, then sinabi dito, ask your teacher for the class code and enter it here. So, sinasabi dito is, yung class code ay ibibigay sa inyo ng bawat teacher nyo para makapasok kayo sa bawat subject nyo. So, pagka join in, ayan na yung lalabas kagad, yung announcement pa kagad dito. So, ang next is, tuturo yung bawat parts ng Google Classroom. So, pag nakuha mo na lahat ng Google different class mo, is ito yung palabas. Meron tayo sa baba, may 3 parts tayo sa Google Classroom. The first part is the stream. The stream is the social hub of Google Classroom. This is where announcement can be made by the teacher, students, if able to share resource or ask questions. Any assignments created on the classwork tab are announced on the stream. So, etong stream naman, para siyang FB. Then, makikita mo lahat ng mga announcements, yung parang, mga assignments or projects, then kagad unang lalabas. Lahat, parang lang talaga yan, Facebook. Pwede ka rin dyan mag-comment, pero walang share. So, comment ka lang. Then, next is the middle part, the classwork. So, the classwork tab becomes your primary workspace. You will see topics, assignments, questions, and course materials here posted by your teacher. So, sa mga pinopost ng assignments or mga topics, questions, siyempre lalabas mo na sa stream. Pero pag pinindot mo yung classwork, naka-line in na lang siya. Parang specific na kagad. Wala na siyang comment dun sa baba. Ganun. Specific na. So, may kita mo na kagad yung mga title. Yan yung mga examples title. So, the third tab is the people.
The People tab allows you to see your classmates inside the Google Classroom you join in. So makikita mo dyan na yung teacher mo, tapos lahat ng mga classmates mo na kasama mong nag-sign in. So eto nga, meron na tayong mga classmates, Bea Bartes, Harris Angcoa, Francesco Oson, Brian Montilla. Yan yung mga classmates mo na naka-join in din sa sa mga subjects nyo. So next is tuturuan natin ngayon paano naman magpasa ng assignments or mga work nyo, outputs. So ngayon, pipindutin mo yung assignments mo. Ayan, example, assignments or outputs. Then, pagkapindot mo siya, nandiyan kagad yung description na nilagay ng teacher mo. So, sa baba naman, may arrow up na nakalagay dyan. So, touch it. Click mo lang yan. Then, pagka-click mo kagad yan, ay yan nilalabas, dalawa. Add attachment, mark as done. Siyempre, wala ka pang nilagay na attachment. So, di mo pa ma-mark as done. Then, pagka-add mo lang ng attachment, ayan kagad lalabas. Drive, link, file, take photo, record video, new docs, new slide, new sheet, new PDF. So, yung etong sa taas naman, dyan mo, mamimili ka lang dyan kung saan mo nilagay yung specific na kailangan mong ilagay dun sa specific na assignment or output na pinindot mo. So, sa akin naman, nilagay ko siyempre sa drive. Doon ko nakita yung sarili kong assignments. So, naintindihan nyo naman guys? Yes, malinaw ba ako? Aris, malinaw ba? Thank you. Malinaw po, malinaw. Ayan. Medyo medyo garagal lang. Para kang may ubo. Sabi May- nila para daw May problem ba sa connection mo, Tags? Yeah, sa sort of. Sakto Sa lang. network? Sakto Wala lang. naman siguro. Kasi naninibago Sakto ko, lang. hindi naman ganyan yung yung voice tone ng Diba? mo. Ay, boss. Oo. Sige, go ahead. Palitan ko ba? Akala ko Nang? palitan ko boses ko eh. Yung boses ko Hindi. yung palitan ko. Oo, okay lang naman. Medyo lang yung sounds. Parang nagpuputol-putol, choppy, ganon. Ay, choppy. So, after you choose your file, just touch the turn in button. Ayan, turn in. So, pagka turn in mo lang yan, ayan na yung assignments na nilagay mo. Turn in, tapos confirmation, turn in, then you're done. So, may kita kayong unsubmit dyan. Dyan, pag pinindot mo yung unsubmit, parang kukunin mo yung ginawa mong work. So, parang nagkamali ka, meron kang mistakes na nagawa dyan na gustong mo palitan, unsubmit mo lang. Tapos pag tapos ka na, syempre, submit mo ulit para mag-grades na siya. So, you will do the same process in passing your activity or answering some question of quiz. So, ganun lang din. Then, next. Ano yung final? Yes. So, you're done. Sir, makita ko ba yung... Ayan, learners, meron tayong question. May question ba? Ayan, yung mga learners naman natin nakasali dito, mga gamit na nila is kanilang mga G Suite account. Ayan. May question ba tayo, learners? Kung wala tayong question, ako Ayan. magtatanong. So ngayon, ayan, magtatanong daw si Sai. Charot lang. Hindi pala. Okay. So ito, papakita ni Kuya Cyril ninyo kung paano gamitin yung Google Classroom sa mismong cellphone niya. Okay, dahan-dahan lang tayo dyan, Sai, ha? Yeah. Okay, go ahead. Mag-hands-on ngayon. Oo. Dahan-dahan lang. So, magpe-present ako ngayon dito sa sarili kong phone. Dito ba nabubuksan? Ayan. Nagpe-present na ba ako? Ayan. Mukhang nakapag-present na ako. So, diretso tayo ngayon sa Google Classroom. Sai, parang hindi Yeah. namin nakikita. Ay, Wala. Wala pa. Wala. Naka-start presenting. Stop ko. Stop ko, tapos balik. Oo. Try mo ulit. Kapag magkaroon ng technical problem sa'yo, papalit si Francis. Ready naman si Francis, di ba? Ayan.
Ayan na. Wait lang, wait lang. Bakit ganoon? Wala pa rin. Meron sa inyo? Sa inyo, guys. Wala. Wala Wala din, yung wala. screen mo. Wala yung screen mo. Patay ata ako. Wala tayo dyan. Pwede naman ako palitan. Ayan, go ahead, Haris. Ikaw ba? Ay, si ano na lang si Francis. Lag ako, sir, di ba? Ayan, go ahead, Francis. Yun sa Google Sige, Classroom. na lang. Si Francis na, take over. Gusto ko siya. Ayun. Ayan. So ngayon papakita ni Kuya Francis ninyo yung screen niya. Okay, para makita yung sa Google Classroom. Ayan. Kung ang tsura ng Google Classroom. Take it away, Francis. So, ayan. Yes, okay na, Francis. So, pagka ano niyo po ng Google Classroom or pagka sign in niyo sa Google Classroom, ito agad yung makikita niyo yung interface. So, dito sa may plus button. Sa may plus button, naririnig niyo ako? Yes. So, dun sa baba, dun sa may plus button, pag gusto niyo mag-join ng class, i-click niyo lang yung join class, and then ilalagay niyo lang yung code na sinend sa inyo ng teacher niyo. Ayan. Send And natin then, natin dito yung code sa ano no, sa chat box natin. Ayan, i-send sa inyo yung Sige, code. Haris. sige. Ayan. Hintayin natin yung code natin. Yes. Ay, pwede ka palang So, mag-ano, eto. Francis. Pwede ka pala, Francis, mag-ano muna, mag-unenroll ka muna dun sa Google Unenroll. 101. Pakita mo kung paano mag-enroll. Ayan. Unenroll ka So, muna. ito ko sa inyo kung paano mo na mag-unenroll. Dun sa may nakikita yung Google Classroom 101, may makikita kayo dong tatlong tuldok. Yan dyan. Nakita nyo yun? So, i-click nyo lang yung unenroll. I-click nyo lang yung unenroll kung gusto nyo umalis doon sa classroom na pinasukan nyo. And then yan, wala na yung classroom na pinasukan nyo. Sa pagpasok pala sa Google or pag-join sa class, may dalawang way dyan. Yung unang way dyan is yung i-invite kayo ng advisor nyo or yung pag-enter nyo nga ng code. So, ito ngayon, ituturo ko sa inyo kung paano maglagay ng code. Doon sa may plus button, join class. And then, doon sa may nakikita kayong class code, ilalagay nyo lang doon yung class code na binigay sa inyo ng teacher nyo. So, i-click na natin yung join class sa taas, yung kulay blue. And then loading. Ayun, nakapasok na tayo sa classroom ng teacher natin. So, ito yung stream. Pagka-sign in nyo or pagpasok nyo sa classroom, ang unang bubungad sa inyo is yung stream. Dito sa stream, dito nyo makikita yung mga announcements, yung mga activities na pinapagawa sa inyo ng teacher nyo. Ito yung parang Facebook page nga. Yung halo-halo, makikita nyo lahat. Pwede kayong maglagay ng comment or makikita nyo rin yung mga sinasabi ng teachers nyo dito. Nandito tayo, tingin kayo sa pinakababa, doon sa may stream, classwork, and people. Nakikita nyo yon? Thumbs up po kayo pag nakikita nyo yung stream, classwork, and people. Yon. So, ngayon, nandito po tayo ngayon sa stream. Ngayon, pupunta naman tayo sa classwork. So, dito naman sa classwork, makikita lang natin dito is yung mga activities na pinapagawa sa atin ng teacher natin. Hindi natin makikita dito yung mga announcement. Makikita lang natin dito yung mga
kailangan at dapat nating gawin. Nagigets niyo po? Ayan. Bali, naka-upload na dyan sa Google 101 Classwork yung presentation ng mga speakers para kung gusto nyo yung i-review yung mga tawag nito, yung mga topic ng mga speakers ngayong hapon na ito, pwede nyo siyang i-download. Ayun. Pakita mo siya. Pakita mo Francis. So, tuturo ko sa inyo kung paano mag-download. So, i-click nyo lang yung Google 101. And then, naka-PDF siya. I-click nyo lang siya. And then, wait lang, loading. Ayun. Ito yung, makikita nyo na dito yung presentation, yung PowerPoint na pinipresent namin kanina. Sir? Ayan. So, para walang kahirap-hirap, pasok kayo doon sa Google Classroom na binigay namin na code dito. Itong, pakita ko lang ha. Ayan, share screen ako. Para makita nila yung Google Classroom natin. Ayan. So, mag-share screen ako now para makita nyo yung Google Classroom na ginawa ko, yung Google 101. Ayan, wait for a while. So, share my entire screen. So, let's go here. Ayan. So, ang Google Classroom natin na code ay, ayan. Kung nakikita nyo sa screen, lakihan pa natin. Ay, sorry. Mali pala. Sir, hindi yan, sir. Oo nga eh. Mali pa lang classroom na puntahan ko. Etong So, ang Google code natin ay VTM. Ayan. So, VTMIMNM. Ayan. Ayan ang ating class code. Okay? Para makapasok kayo sa Google 101 Classroom. Ano makikita nyo ulit doon? Sabi ni Kuya Francis ninyo. Sa classwork, makikita nyo itong PowerPoint presentation. Na ginamit ng mga speaker. kanina. Ayan. Pwede nyo siyang i-download para ma-review ninyo. Or you can just click it. Ayan o. Nandyan na lahat. Ayun. At, syempre, ayan, papakita rin namin sa inyo kung saan pa pwedeng mapanood yan. Okay, punta tayo sa YouTube. Ayan. So, type nyo lang, StepRush. Ayan. And then, ayun, meron na tayong 20 subscribers. Ayan, click nyo lang tong StepRush na to. Ayan, makikita nyo, Google 101, Grade 7 Webinar for Google Meet and Google Classroom. Ayan yung kanina naming webinar na umaga. So, pwede nyo rin yung panoorin. Same lang din yan ng mga itinakil ng ating mga speaker ngayong hapon. Ayan, parehas lang po iyan. So, without further ado, ayan. Thank you sa mga speakers natin. May mga question pa ba tayo? Aris, may mga question ba? So, for now, wala pa tayo. Ayan. Hi. 2 thumbs up nga sa ating mga learners kung naintindihan. Sir, Yes. Ayan. Wait lang pala. Meron pa pala tayong mga ipa-plug. Okay. So, para maging updated pa sa ating mga updates, okay, just kindly go sa ating Avancenian SSG page. Okay. Ayan, pakita ko lang sa inyo. I will go into share my screen again. Ayan. Puntahan po natin ang Supreme Student Government. Yan, ng Ramon Avancenia High School. Just type Avancenian SSG. Ayan po. I-like po natin ang kanilang page. Yan, like. Okay, and share. Ayan. And also, ang STEP Club, Student Technologies and Entrepreneurs of the Philippines. Ayan. So, may mga announcement po dito na
updated. Ayan, kung gusto niyo maging updated, just click lang po. Ayan, medyo naglalag tayo ah. Ayan, so oo nga eh. Lag. Okay. So yun lang po. Kung meron pa pong question, just kindly type it into our chat box. Ayan, ready kayo magtanong, ready namin sagutin. Kahit anong tanong pa yan. Ayan natin mga speaker para magtanong. Learners? Mukha naintindihan ng mga grade 7, sir. Oo nga eh. Dalawang thumbs up nga dyan. Hindi ata nila ako nakikita, no? Hindi niyo ako nakikita, di ba? Hindi ka namin kailangan. Yes. So, sa chat talaga, tad-tad Ma'am ng Bronze, hindi ka po namin naririnig. Ma'am, grabe. May Ma'am, nag-PM grabe yun. dito sa akin. Kung grabe yung thumbs up nila. Sir Erjan. Mamula. Ayan, mamula pa kasi kung ligo. May nag-PM dito sa akin, Sir Erjan. Nagpapatanong. Anong sabi po, sir? Anong PM niya, sir? Oo. Nagpapatanong sila kung may shota na daw ba si Haris Angkuwa at saka si Ayun. Cyrus. Ayun. Parang kilala ko yung nagtatanong na yan. Sir, parang kilala ko. Parang si Jasmine Bulo yun. Parang si Jasmine Bulo. Talaga? O sagutin yung dalawa. Ano sagot nyo? Ay, Parang yung kasama ni Jasmine Bulo yung nagtatanong nun. Ayan. So, ayan, kung wala na tayong mga katanungan, let's end this program with a special, okay, closing remarks coming from the curriculum chairman of the grade 7, Mrs. Nelia B. Bronze. Okay, ma'am? Hello. Sa minamahal nating principal, Sir Danny Estavillo, good afternoon, sir. Mga grade 7, ang ating principal, ha? Hindi nyo man nakikita si sir ng personal, makita nyo siya sa camera. Huwag nyong kalilimutan, Mr. Danilo B. Estavillo, ang principal ng Avancenia High School. And to Mr. Erjan Paul Ostani, thumbs up na naman kami sa iyo, sir, sa husay ng STEP Club officers and SSG. Plus, the advisor of SSG is Mr. Michael Molo. Thank you so much. Sa mga grade 7 students natin, maraming salamat. Gusto ko lang malaman tong si City Jinel Paudak. Ilan kayong grade 7 nandyan? Kasi nag-check ako ng attendance. Sino kaya sila? Yan, tatlo na yan. Hindi ko nakuha ang pangalan kung puro grade 7 kayong nandyan. Sabihin na lang mga anak sa advisor, ha? Patulad dito kay Tantuas, dalawa din sila. Ano kaya ang pangalan nung isa? Ayun, sabi ni Ma'am Jess, ma'am, tatlo daw po yung grade 7 sa iisang ano. Oo nga yung pangalan sana makuha para sa attendance. Yes, para sa attendance. Para sa mga susunod na orientation, makasali pa rin sila, yung ibang hindi naka-attend. Yes. So mga bata, hindi man namin kayo nakausap ng personal, hindi man namin kayo nakita ng harapan, batid ninyo kung gaano kayo kamahal ng mga namumuno ng Avancenia High School. Ginagawa ang orientation na ito para matulungan kayo at maihanda para sa new normal in education. Alam niyo naman na online learning ang mangyayari o distance learning. So makinig mabuti lagi sa mga orientation na magaganap sa ating paaralan, umattend kayo at makinig kayo. Hindi man namin kayo kasama, manatili kayong mabuting mag-aaral ng Avancenia High School. Napakaswerte nyo at kayo ay nasa Avancenia. Mahusay ang ating mga teachers, matatalino ang ating mga estudyante. At higit sa lahat, mapagmahal at maalaga ang namumuno ng ating paaralan, si Sir Danny. Kasi insist talaga ni Sir Danny na kayo ay maturuan ng mga mahuhusay nating student leaders. Darating ang panahon, grade 7, kayo naman ang magmamana ng trono ng mga mahuhusay na STEP Club officers natin. Pwede kayong matuto pa
ng higit pa sa natutunan nyo ngayon sa pamamagitan ng pagiging active nyo sa mga organizations ng school. Pasalamatan din natin ang advisor ng Grade 7 Section 4, si Ms. Jessica A. Albior, kasama natin ngayon. At 7-5 advisor, si Ms. Joanna Erica S. Mata. Kasama din natin si Ma'am Leida Amerity Calesterio ng Home Economics Department. Yan ang teacher ng mga babae. Si Ma'am Rosemary Polidario, siya ang teacher naman ng mga lalaki sa TLE BOC. So, salamatan natin ang inyong mga teachers na sinamahan tayo sa tanghaling ito. At kasama din natin si Ma'am Brenda Caranto, ang head teacher ng Home Economics. So maraming salamat po sa pagsama nyo sa orientation na ito. So inaasahan namin, Sir Erjan, marami pa kaming aabangang mga activities ninyo na patuloy na tutulong sa ating mga estudyante na mapabuti ang kanilang skills sa paggamit ng computer. Ayan, may nag-present na. Speaking of skills, ma'am. Yes, May natutunan na yata. Napakitaan ka na, ma'am. fast learner. Paalala ko mga bata, baka may mga kaibigan pa kayo na gustong mag-enroll sa grade 7. Kung nahihirapang mag-online enrollment, pwede kayong mag-enroll through text messages, through Messenger, pwede rin, through Facebook, pwede pa rin. Mag-aral kayong mabuti, piliin ang mahusay na paaralan tulad ng Abansenya. Kung meron pang walang section, nakahandang ibigay ang section doon sa bata na nag-enroll. Hindi namin ibibigay ang section sa kaibigan, ha? Paalala, may message sa akin, kaibigan pala ng estudyante. Hindi namin ibibigay ang anumang impormasyon tungkol sa kaibigan, ha? Mismo yung estudyante ang makipag-usap sa amin. Malinaw po tayo doon, ha? At kung hindi nakapag-online, kung nag-enroll kayo ng through Messenger o through text messages, mag-online enrollment pa rin. Kasi maraming information ang kailangan sagutan para sa inyong school records. So, yun lamang po. Maraming salamat. Mahal namin kayo. At mag-aral na mabuti. God bless us all. Maraming salamat, Sir Erjan. Thank you, Sir Danny. Salamat po, sir. Palakpakan po natin ang sarili natin lahat, ang participants and all the speakers for this afternoon. Congratulations, Ma'am Bronze. Natapos na ang grade 7. Yes, sir. Thank you so much. Yan. Siguro mga susumahin, kanina kasi nasa 50 din tayo di ba? So ngayon nasa 40, so more or less nasa 90 na ang mga bata ng grade 7 na meron ng alam, okay? Sir, ang sabi ng ibang bata, wala pa daw silang gadget, kaya hindi sila maka-join yung iba. Yes. Kaya nga nag-share lang sila sa isang gadget. Baka sir, pag may dumating ng tulong, dumami na yung mag-online sa atin, yung sa site. Yes. Ayun. Ulitin lang namin para sa mga hindi naka-attend, grade 7 ha, yung mga kakilala niyo pang mga ibang grade 7. At sa ating mga advisors, ayan. Entire screen ko ulit sa akin. Ayan, sa mga hindi po naka-attend, meron po tayong sa YouTube. Ayan, type lang po natin, Step Rush. Ayan, then click lang po natin yan. Mapupunta po tayo dito sa ating channel. Just kindly subscribe lang po ang ating channel. Ayan, so ito na po naka-upload na dyan, yung Google 101. Ayan, so ito yung kaninang umaga na na webinar. Ayan, di ba? Di ba? Ayun. So, ito yung webinar kaninang umaga. Mapapanood ninyo, pwede nyong ulit-ulitin. Okay? Para sa mga hindi naka-attend. And now, without further ado, ayan, congratulations again at marami pa tayong webinar. Tomorrow naman is grade 8. Ayan, grade 8 na tayo tomorrow. Again, congratulations and God bless everyone. Bye-bye po! Bye-bye. Congrats and thank you all. Thank you. Ang gugwapo nyo, Step Club officers. Ayan.
Yan. Thank you, Haris. Thank you, Cyril. Thank you sa ating technical ngayong hapon, si Francis Kyle Agabon from the SSG. Ayan, maraming salamat. Ayan, stop recording na tayo. Magandang hapon. It's merienda time. Merienda na, sir. Ah!